Ito ang nakakagulat, ang mga taong nagsisiwalat patungkol sa pribadong buhay ni Senator Rapi Tulfo ay dapat nga bang pakinggan? Isa ba itong pamumulitika lamang? Itong nababalitang nais na lumantad ng mga dating staff ni Sir Rapi Tulfo, dapat bang malaman ito ng taong bayan o dapat na panatilihin na lamang silang tahimik? Ngunit kapag ang isang tao ay pumasok sa pampublikong buhay, dapat niyang maunawaan ang ilang mga isyu na maaaring ituring na pribado para sa isang pribadong individual. Kapag ang individual na iyon ay tumakbo para sa posisyon, ang ibig sabihin ng pagiging public servant ay inuuna ang interes ng publiko kaysa sa sarili niya, kasi nga daw ang chismis, puro mga dating staff ni Rapi Tulfo nagsama-sama sila para di umano mag-expose, kasi hindi naman daw paninira yon kung magsasabi lang sila ng totoo. At itong mga ito matagal nang gustong magsalita kasi daw malayong malayo yung pinuportray niya na ganito siya, tapos yung totoo ganon pala. Sa pag-aakala ng maraming tao napakabait, mabait sa pamilya, tapos ito daw ngayon naglabasan na ang mga baho daw di umano ni Senator Rapi Tulfo, kasi nga itong mga staff talagang hindi na nga daw nila masikmura yung mga tao na dating mga staff na araw-araw nilang nakakasama itong si Idol Rapi Tulfo doon sa kanilang opisina. Ito yung mga gustong magsalita at meron nga daw di umano na isang staff na merong alok, ganon. So parang inalokan, tapos first time niya yung job na yon. Alam mo yung unang trabaho mo lang, tapos ganon agad yung mararanasan mo. So na-depress daw yung bata, magandang bata daw ito, ang galing-galing niyang mangaral sa programa niya, tapos yung sarili niya pala ganon din. Ano ang masasabi nyo sa mga lumalabas ngayong isyo ni Rapi Tulfo? Kasi hindi naman yung basta lang lumabas, kundi mga nakasama, asawa, anak mismo nagsasalita laban sa kanya. Mga dating staff na ngayon mukhang lalabas din para magsalita laban sa kanya. Hindi naman siguro demolition job ito, kundi siguro itong mga tao na ito gusto lang din talagang ilabas kung ano ang totoong pagkatao ni Senator Rapi Tulfo. Kung may katotohanan ang isisiwalat nila patungkol kay Senator Rapi Tulfo, maganda man o hindi maganda, dapat lang siguro nating malaman, lalong-lalo na si Senator Rapi Tulfo ay isang public servant, at kung ayaw niya namang mapuna at mabunyag kung meron man kayong mga pang-aabuso sa inyong mga private affairs, huwag kayong maging politiko, manatili na lang kayong pribado. Na nagbabagang balita, sabi niya, na eto nga daw yung mga staff ay gusto magsalita, gusto magpa-interview. Actually, nung ko pa ho yan na, last year ko pa yan na encounter. Yung mga staff niya mismo magsasalita laban sa kanya. Kasi nga daw itong mga staff ay talagang hindi na nga nila masikmura daw yung mga trato, yung mga offer. May mga offer. Putik partner, may offer. Sa mga dating staff nga daw, yung isa nga daw na-depress. Oo, nakakalungkot. Ayoko sa mga sabihin. Ayoko muna sabihin kasi gusto ko manggaling doon kay Atty. Libayan na lang, wag na sa akin. 'Di ba? Ayun na nga, oo. Kilala ng isang babaero ang kapwa niya babaero. Kilala ko siguro to. Ano babaero? Hindi ako babaero, no? Alam ng mga partner ko yan, no? Nandito. Oo, biktima ako, biktima. Yung mga taong gusto nga na mga dating mga staff na araw-araw nilang nakakasama, itong si Idol Rapi Tulfo doon sa kanyang opisina, mga boss, ito yung mga gustong magsalita. At meron nga daw, di umano, na isang staff na merong alok, ganon. So parang inalokan, tapos first time niya lang yung job na yon. Alam mo, yung unang trabaho mo lang, tapos ganon yung kagad yung mararanasan mo. So na-depress yung bata. Oo, na-depress. Magandang bata, ganda-ganda. Oo. Mas maganda konti lang si Eli, ganun kaganda. Oo. Bata, naging staff daw ni Rapi Tulfo. Tapos yung ngayon, magandang model. iba pa yun. Ito, staff ito. Stop yan eh. Ay, naku, talaga, alam mo rin yun? Hindi. Kilala ko lang yung babae. Kilala mo yung babae? Hindi ko lang nabalitaan. Tanong ko. Interviewin ko, ha? So, yun na nga. Naku, daming issue kay Rapi. Ano ba yan? Alam mo yun, galing-galing niyang mga aral, ang galing-galing niyang ng mga tao sa di ba, sa programa niya. Tapos yung sarili niya pala, ganun din. Ang reputasyon ng mga leader ay maaari magkaroon ng mahalagang epekto sa pakikipagnegosasyon. Kaya ang personal na pag-uugali ng mga politiko ay maaari maging lehitimong public concern. At kung masyado na maimpluwensya at kinatatakutan na ng marami, hindi na mapipigil ang taong ito sa mas matindi pang pang-aabuso. Ano ang mangyayari sa mga constituents? Ano ang mangyayari sa bansa? Kaya ang mga ganitong klaseng issue ay hindi dapat nasabihin na pamumulitika lamang. Deserve natin malaman ang katotohanan.
Kung pulos kasinungalingan naman ang ibinibintang sa mga politikong katulad nito, ay dapat din malaman para naman malinis ang kanilang mga pangalan at deserve naman nila na maiboto ng taong bayan. Anyway, so balik tayo sa topic. Ito na nga. Kung etong mga staff ni magsama-sama, kasi parang ganun yung pagkakasabi sa akin last year. Actually, ano pa yan? September pa yan. Magsasama-sama daw sila na mga naging feeling, parang sinasabi nila parang biktima yata sila, mga boss. Oo, ano masasabi nyo sa mga lumalabas ngayong issue ni Rapi Tulfo, yung kasi hindi naman kasi yung basta lang lumabas, kundi mga nakasama, asawa, anak mismo, di ba? Nagsasalita laban sa kanya, dating asawa, nagsasalita laban sa kanya, mga dating staff na ngayon mukhang lalabas din para magsalita laban sa kanya, di ba? Hindi naman siguro demolition job ito. Oo. Kundi siguro itong mga tao na to, gusto lang din talagang ilabas kung ano yung totoong pagkatao. Di ba? Oo. Kung may katotohanan ang isisiwalat nila patungkol kay Senator Rafi Tulfo, maganda man o hindi maganda, dapat lang siguro nating malaman, lalong-lalo na si Senator Rafi Tulfo ay isang public servant. At kung ayaw nyo namang mapuna at mabunyag, kung meron man kayong mga pang-aabuso sa inyong mga private affairs, huwag kayong maging politiko. Manatili na lang kayong pribado. So, sa politika, para malinaw, piliin mo na lamang ang isa at itakwil ang isang natitira. Ngayon, kung ikaw ay nasa public service na at ayaw mong napapakialaman ang pribado mong buhay, tulad ng sinabi ko, mamimili ka na lamang between public service or to return to private life. Kung public servant ka at ayaw mong pinakikialaman ng publiko ang buhay mo, umalis ka sa public service at manahimik ka na lang sa pribado mong buhay kung saan iyon ang kinagisnan mong kaligayahan. At ibigay sa ibang tao ang pagkakataon na makapaglingkod sa pamahalaan ng buong katapatan. Dahil hindi deserve ng publikong dapat mong paglingkuran ng buong katapatan ang tiwalang ibinigay at binibigay nila sa iyo. Okay? Kumusta ang girlfriend? Marami. Hoy! Doon pa lang makikita nyo talaga yung garapalan na galawan eh. Bakit? Ang tanong, kumusta ang girlfriend? Ang sinagot niya, ilan ang girlfriend? Ito ba yung sinasabi mo, Lolo Ben? Na hindi niya may articulate yung sarili niya? Ang tanong, kumusta ang girlfriend? Ang sinagot, ilan ang girlfriend? Marami. Ulitin natin. Yan yung congressman nyo. Maraming girlfriend. Putik. Are you happy now, Quezon City? Kumusta ang girlfriend? Marami. Hoy! Kumusta ang girlfriend? Nag-iimbento ba ako? Hindi. Naman sinabi niya. Kumusta ang girlfriend? Marami. Manang-mana kay Rapi Tulfo. Sabi ni Che Guevara, turbo din ang... Alam mo yung parang tinatanong ka kung kamusta yung girlfriend mo, pero dahil gusto mong magyabang na marami kang girlfriend, kahit hindi responsive sa tanong ng tatay mo, Gina G ka, tuwang-tuwa pa kayong pareho. Idol si Idol. Magmalasakit channel. Relax ka lang. Small vlogger ka na eh. Mababatch ka na. Mababatch ka. Magkakaroon ka na ng batch number. Family Turbo. Ikaw din, Sendong, relax ka rin. Ay nako, small vlogger ka din. Mainit ang dugo ni Serapi sa mga small vloggers. May pumatol? Alam mo ang sagot? Marami. Hindi, siya yung sasagot. Pasasagutin ko siya, Sendong, sa tanong mo. Kumusta ang girlfriend? Ito yung sagot. May pumatol? Marami. Dati ayaw daw pumasok sa politics, ngayon halos buong pamilya nakaupo. Nasubukan eh. Pwede parang tumakbo ang hindi ako'y isang Pinoy. Tuloy natin. Anong sabi ni Rafi Tulfo? Oh, no!
Sabagay, binata naman siya. Wala namang masama doon. Pero Masama yon, Rafi Tulfo. Di ba vowsy kayo ng vowsy doon? Vowsy kayo ng vowsy sa Rafi Tulfo in action, di ba, Rafi Tulfo? Kapag yang iyong anak na maraming girlfriend, tapos yung mga girlfriend niya nagkabukingan na madami pala sila, sa tingin mo ba hindi emotional abuse yon? Sa tingin mo ba matutuwa yung mga girlfriend ng iyong anak? That's legally speaking, ha? Hindi pa ethically and morally speaking. Kasi magiging mas masama yon kung we talk about values, good manners, ethics, morality. Hindi maganda yon. Halatang halata yung ugali, no? Halatang halata. relax ka lang, isa-isa lang. Mahirap Nagsalita. Tignan nyo. Tignan nyo. Tignan nyo. Magpapalusot siya eh. ka at masasal-friend. Marami. Hoy! Sabagay, binata naman siya. Wala namang masama doon. Pero Ikaw hindi ka binata, di masama. Huli sa bibig. Si Rapi. Huli sa bibig. Hindi ka binata. Pero marami ka. Masama. relax ka lang, isa-isa lang. Mahirap yung may masaktan ka at masasaktan ka. Opo, Eh sabi mo walang masama. Ito si Rapi. Pinangalang si Rapa. Sabi mo walang masama. Tapos ngayon may masasaktan pala. Yan, yung mamumuno sa Pilipinas, yung pamilya na yan, mga kabatas natin.